Good day, Thomasians! Welcome to another episode of V Exclusive's Boto Masino 2014, the Varsitarian special coverage of the Central Student Council elections. Makakasama po natin ngayon ang kandidato para sa pagkapangulo mula sa Lakas Tomasino Coalition. Walang iba, Ina Vergara. Welcome sa V Exclusives, Ina. Thank you so much for having me. Diretsahan na tayo, Ina. Alam naman nating lahat na ikaw ang incumbent CSC Secretary. Bakit ka nagdesisyong tumakbo sa pagka-presidente? Masasabi mo bang handang-handa ka na para sa posisyong ito? Yes, I could say na handa na po talaga ako sa posisyong ito. Bilang local student council for 2 years, and ngayon po as your incumbent CSC Secretary, I believe in change with sustainability. Gusto ko po na i-continue kung ano po nasimulan ng Central Student Council this year, knowing the ins and outs sa pagtatrabaho sa konseho. Ano naman yung mga regrets mo at pagkukulang as CSC Secretary? Kung meron man po akong nire-regret o pagkukulang sa CSC, yun po ay hindi ko po naabot yung maximum fulfillment po. Kasi I really wanted to give more. Kaya, although I did my best, I really wanted to give more than that. Kaya po, if ever given the chance this year na manalong presidente, sana po magawa ko po yun at makapagservisyo po lalo sa ating mga kapatid. Bilang ikaw ang kaisa-isang tumakbo sa loob ng konseho, ano yung mga nakikita mong naging pagkukulang ng incumbent council at paano mo ito masusolusyonan kung sakaling ikaw ang palaring manalo? Alam naman po nating lahat na wala naman pong perfectong konseho. Lahat naman po ay may room for improvement. And I think that every aspect in the Central Student Council needs improvement. Like, kunyari po sa information dissemination, meron po pong i-improve yan. So, if ever given this chance, gusto ko po na palawakin palalo yung sakop ng CSC at may improve po yung every aspect na pwede pang i-improve. Kung sakaling ikaw ang manalo, maipapasa ba ang Students' Code sa iyong termino? Bakit o bakit hindi? Bilang incumbent officer po this year, alam ko po yung state ng Students' Code na it is undergoing revisions kasi yung mga articles po dun ay hindi pa po well-defined. So, if yung clause po nito is ma-well-defined na po natin yung mga articles, and of course, if ma-reconcile na rin po natin ito mabuti sa administrators, then we could say that there is a possibility that the Students' Code would be passed. But of course, we also have other alternatives which I will be discussing in the meeting Diavante po. Ano ang mga plataforma o proyekto ninyo na sa tingin nyo ay makakapag-kumbinsi sa mga Tomasino na kayo ang iboto? Una po ang Thomasian Students' Rights. We are proposing the Assistance for Students Concerned to further improve the grievance system here in the university. Pangalawa po, ang good governance and ethical leadership. We all know the three core values which are commitment, competence, and compassion in order to build the fourth C, which is character. So gusto po natin na through partnerships with other universities, we could actually improve the student literacy here in the university and also in the country itself. Meron naman po tayong tanong dito mula sa isang Tomasino sa Twitter from Harold Roaring. As student officer, many will judge your leadership capabilities. How do you handle criticism? Aminin ko po sa inyo na first term ko po, talaga pong very sensitive po talaga ako sa mga criticisms. Pero ngayon po, if ever given the chance, sa pang-apat ko pong taon, I can say that I could actually accept criticisms more constructively. Instead of taking it in a negative way, I take it positively na po ngayon. Sang-ayon ka ba sa pagpapalit o pag-usad ng UST Academic Calendar kasabay ng mga ibang bansa sa ASEAN? Bakit o bakit hindi? Yes, definitely po. Sang-ayon po ako sa pag-usad ng kalendaryo. I will give you 2 reasons why. Una po, according nga rin po sa mission vision ng university natin is to create globally competitive professionals. So, I think that this would pave the way to internationalization. Pangalawa po, as a student, I believe that we need collaboration in research and innovation. Kasi with the influx of new ideas, magkakaroon po tayo ng better ways to research and to innovate our country as well. Masasabi mo bang ikaw ang pinakakarapat-dapat para sa posisyong ito? Bakit o bakit hindi? Bakit ikaw ang dapat na iboto ng mga Tomasino? Naniniwala po ako na ako po talaga ang karapat-dapat na maging susunod na presidente dito sa Universidad ng Santo Tomas. Ito po ay dahil sa tatlong rason. Una po,
abilidad. Through 3 years, through my experience po, in the local student council and central student council, I think that I'm equipped and ready to be your next president. Pangalawa po, puso. Marahil maniwala man po kayo or sa hindi, pero ito po talaga yung malaking factor sa akin na nag-udyok talaga sa akin na tumakbo bilang inyong presidente. Kasi sa lahat ng mga natutunan kong pagsubok at sa mga nakilala kong tao, napamahal po talaga ako dun sa trabahong sa student council ko. At syempre, pangatlo po, yung tiwala. Being trusted for 3 years has given me enough edge to be trusted once again for the 4th time around. Ngayon naman, dumako tayo sa tinatawag nating fast talk. Sasabihin mo lang ang iyong opinion tungkol sa mga issue sa loob at labas ng universidad sa pamamagitan ng yes or no. Okay? Una, pagpapalit ng UST academic calendar o ASEAN integration. Yes. UST General Santos. Yes. Tuition increase. No. Divorce. No, definitely. Maraming salamat sa pagpapaulak sa aming email. Thank you so much for having me also. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita. Huwag kalimutang bisitahin ang aming website at social media accounts para sa ibang detalye ukol sa CSC elections. Tomasino, patuloy mong kilatisin ang mga kandidato dahil ikaw ay matalinong mamboboto at karapatan mong bumoto para sa pagbabago. Ito po si Bien Nelay para sa V Exclusives Botomasino 2014.